Paghihiganti. Tama bang maghiganti sa mga taong may nagawang mali sa iyo? Ang tao ay nabubuhay sa kasalanan. Kasama na rito ang paghihiganti. Kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Maging ang kasabihan na ito ay may kasamang paghihiganti. Ang ibig lang sabihin nito ay kung may gumawa sa iyo ng hindi maganda, suklian mo siya ng kabaitan. Napakahirap isipin pero ganito ang tamang gawin. Halimbawa ay sa magsyuta. Kapag ba sinampal ng babae ang lalaki, gaganti ang lalaki at sasampalin din si babae. Nako, bruha pala siya. Dapat sinabunutan niya at iminudmod sa tae ng kalabaw. Para sa dalawang taong nagmamahalan, ang isang sampal ay dapat suklian ng halik at patunay ng iyong pagmamahal. Kailangang maramdaman niya ang sinseridad, hindi ang paghihiganti dahil walang mangyayaring mabuti. Dadami lamang ang kasalanang nagawa mo. Gaya ng ginawa ni Jesus, ang bawat hiyo sa pagdampi ng latigo sa kanyang balat, bawat dugo niya na pumatak sa lupa, tinumbasan niya ng pagmamahal. Pati sarili niyang buhay, inaalay niya dahil mahal niya tayo kahit na lahat ng kasalanang nagawa natin sa kanya. Mahirap bang magpatawad sa taong may kasalanan sa iyo? Ang sagot ay mahirap pero kailangan. Hindi magtitino ang mundo kung sa bawat pagkakamali ay gaganti tayo. Kung sa bawat bato na inihagis sa iyo ay manghahagis ka ng mas malaki para ipalasap sa kanya ang sakit na naramdaman mo. Bakit hindi natin subukan na sagutin? Sa susunod, sana huwag ka ng mambato, baka may ibang tamaan. Kung ikaw ang nambato, ano ang mararamdaman mo kapag sinabihan ka ng ganon? Kinabukasan ay binisita ni Arya ang bahay nila, pero sa daan pa lang ay tumambad na sa kanya ang tirahan ni Mang Lando na halata ang bakas ng pagtupok ng apoy. Dumaritso siya sa sari-sari store ni Aling Nina. Nakita niya itong akmang lalabas at parang may pupuntahan. Aling Nina, tawag niya. Agad namang napalingon si Aling Nina. Nilapitan niya ito at tinanong, ano ho ang nangyari sa bahay ni Mang Lando? Obvious ba? Nasunog. Mukhang mainit ang ulo nito. Hindi naman nagawang ngumiti ni Aryan dahil nag-aalala siya sa maaaring mangyari. Ano daw po ang sanhi ng sunog? Tanong niya muli. Sumama ka sa akin. Pagyaya ni Aling Nina. Saan ho tayo pupunta? Sa burol ni Lando. Napamulagat si Aryan at biglang napatigil sa paglalakad. Gulat na gulat siya sa narinig. Isa lang ang tanong sa isip niya ngayon. Bakit? Nagpaalam si Anjo sa bus niya na uuwi siya ng maaga at pinayagan naman siya nito. Pinuntahan niya ang dating may-ari ng lote na kinatatayuan ng bahay nila ngayon. Kailangan niyang malaman ang background nito para na rin sa kaligtasan nilang magkasintahan. Beep beep. Busina ni Anjo sa tapat ng bahay ng kumpare niyang si Benji. Tinawagan muna niya ito bago siya pumunta kaya sigurado siyang naririto ito. Ilang minuto ring naghihintay si Anjo bago pinagbuksan ng kumpare. Pare, nabisita ka. Sabi ni Benji kay Anjo. Magtatanong sana ako. Tara, pasok ka muna. Ang lakas ng loob ni Benji na mag-imbita ng bisita sa bahay niya. Pwede namang sa isang resto na lang sila mag-usap. Hindi naman kalakihan ang bahay ni Benji dahil mag-isa lamang siya rito. Ang problema ay hindi marunong magligpit ng sarili nila ang basura. Dapat naglalakad ang basura papunta sa basurahan. Kaya ang daming kalat sa loob ng bahay niya. Bote ng alak o post ng sigarilyo, nakasabit na brief, mga maruruming damit, cup ng noodles at picture ng isang babae.
Sangkatutak din ang mga platong hindi nahuhugasan at amoy ang bulok na kanin sa rice cooker. Halatang may dinadalang problema ang mamang ito. Napakadilim rin ng kwarto at kung hindi lang kumpare ni Anjo si Benji ay mapagkakamalan niya itong freak. May saltik na nga yata siya sa pag-iisip sa ginagawa niya sa sarili. Pare, wag mo sanang masamain na. Ani Anjo, pero pinutol ni Benji ang sasabihin niya. Na makalat at mabaho sa bahay ko. Pasensya na, tapos pundido pa itong bumbilya dito. Pasigaw na sabi ni Benji habang pinalo ng malakas ang switch ng ilaw. Pare, kailangan mo nang magpatuloy sa buhay mo. Tignan mo nga ang paligid mo. Parang hindi ka na tao eh. Pangaral nito. Sayang ang pagtulong ko sa iyo kung hindi mo tutulungan ang sarili mo. Si Mariel. Siya pa rin ba ang dahilan? Pare, matagal na kayong wala ni Mariel. Mabuhay ka naman para sa sarili mo, para sa mga mahal mo sa buhay, kamag-anak. Iyon na nga eh, wala na si Mariel sa akin, kaya wala nang silbi ang buhay ko. Akmang susuntukin siya ni Anjo, pero pinigilan niya ang sarili. Wala silang mapapala kung paiiralin niya ang init ng ulo. Pare, binili ko ang lupang iyon para sa iyo rin, para tulungan kang makalimot. Pagpapaliwanag ni Anjo. Wala na ang bahay niyo doon, wala kang titirhan doon, at wala kang pera sa mga oras na iyon, kaya tinulungan kita. Hindi pa katapusan ng mundo. Katapusan na. Hindi pa. Kunti na lang talaga. Masasapak na kita. Hanggat matino pa ang pag-iisip mo. Tutulungan mo ang sarili mo. Huwag mong hayaang matalo ka ng nakaraan. May hinaharap ka pa na kailangang harapin. At iyon ang realidad, Benji. Naging pulis ka, kaya sana matatag ka. Tika, bakit ka ba nandito? Para pangaralan ako? Ang napag-isip-isip ni Anjo na lumalayo na siya sa totoong pake niya. Nasaan nga ba si Mariel? Natahimik ang dalawa at naupo si Benji sa isang sofa na puno ng nagkalat na chicherya. Nag-abroad siya. Yung totoo. Sa mga pangyayari ngayon sa kanila ni Aryan, hindi nakapanipaniwala na nang ibang bansa lang si Mariel kaya siya iniwan ito. May itinatago kay Anjo si Benji. Hindi makapaniwala si Aryan sa nakikita. Nakasilid sa kabaong si Mang Lando na kahapon lang ay kausap niya. Tahimik siyang nakahiga doon at tinanggap ang pagdating ng kanyang oras. Sa mga namamatay, karamihan sa kanila ay nagsasabi ng kanilang sekreto bago sila mamatay. Parang pangitain nito na malapit na ang iyong oras. Ibig sabihin ba nito ay ang sekretong sinabi ni Mang Lando sa kanya ang matagal nang nagiging pabigat sa loob ni Mang Lando? Ikaw yung bagong lipat? Tanong ng isang babae nang nagpunta siya sa isang upuan. Malamang siya ang asawa ni Mang Lando. Opo, bakit? Hindi pa natapos ang sasabihin ni Aryan ay dumapo ang sampal sa kanyang mukha. Gulat siya. Nakatingin lang siya sa babae na parang nagtatanong ng bakit. Puno ng question mark ang paligid niya. Litong-lito siya. Ilang segundo bago nakapagsalita ang babae kasabay ng pagtulo ng luha niya. Isak ang sumpa. Sigaw nito, mabuti na lang at silang tatlo lang ni Aling Nina ang nakakita sa pagsampal nito. Hoy, Maria, ano bang sinasabi mo? Awat naman ni Aling Nina. Si Lando. Iyak nito. Wala na siya. Paano na ako? Ang anak niya. Sabi nito at tuloy nang humagulgol. Nanatili lang nakatingin si Aryan. Hindi niya alam kung paano siya magre-react. Kung ano ang susunod niyang gagawin. Hindi na niya alam. Ikuha mo siya ng tubig. Sabi ni Aling Nina
na nagpabalik ng isipan ni Aryan. Habang niyayakap nito ang kumari, naganap siya ng baso at maiinom. Sabi na lang daw, napanaginipan niya na. Sumisinok pa ito nang dumating ang inumin. Nung isang gabi, napanaginipan na raw niya nakakausapin niya ulit yung bagong lipat na babae na nakita niya sa palengke. Maitatanong raw ito. Tapos, umiyak ulit siya. Hindi naman makapagsalita ang dalawa. Naghihintay at nakikinig lamang sila sa susunod na sasabihin ni Maria. Matapos humikbi ay itinuloy niya na ang kwento. Tapos wala raw siyang kasama sa bahay. Masusunog daw yon at may mukha ng babae ang biglang nagpakita sa kanya. Sobrang lapit daw ng mukha niya. Akala raw niya hindi na siya gigising noon o kaya ay aatakihin na siya sa paggising niya, pero nabuhay pa siya. Parang bangungot yon ang sabi niya sa akin. Pero ngayon, huminga ito ng malalim. Napanaginipan niya ang mangyayari, pero tinuloy niya pa rin ang pakikipag-usap sa babaeng yan. Pabalang nasigaw ni Aling Maria. Alam mo bang matapang ang asawa mo? Sabi ni Aling Nina. Hindi siya natakot mamatay dahil may natulungan siya. Gabi-gabi, nasa panganib ang buhay niya sa pagbabanti ng baryo natin, kasamang iba pang tanod. Kung wala sila, baka magiging magulo ang baryo natin at maging delikado para sa pamilyang naririto. Pag-aalo ni Aling Nina sa kumare. Alam ko yon, mahirap tanggapin, Nina. Naiintindihan kita. Minsan na rin akong nawalan ng mahal sa buhay. Kaya mo yan. Narito ako, yung mga kaibigan natin sa katsismisan. Napangiti niya ito. Pasensya na, iha, nadala lang ako. Paghingi ng tawad ni Aling Maria. Naiintindihan ko ho kayo. Ani Aryan.